Itaas ang
dedikasyon, Panginoon, ng Kalumpit, bayan ng Kalumpit, Panginoon. Maraming salamat dahil tunay nga pinatunayan mong sinamahan mo kami. Tunay nga, Panginoon, na nandoon ang kapayapaan, nandoon ang pagmamahalan, pagkakaisa, pagtutulungan. Tunay nga, Panginoon, na maraming salamat dahil alam namin, Panginoon, na sinamahan mo kami. Sinamahan mo kami, Panginoon. Hindi mo kami iniwan. Hindi mo kami pinabayaan. Lord God, salamat dahil pinagkaisa mo ang aming puso. Pinagkaisa mo ang aming isip. Pinagkaisa mo, Panginoon, ang aming pananampalataya. At ang banal na Espiritu, Panginoon, tunay nga na nagpapasalamat kami dahil ang pag-ibig mo ang siyang nagbubuklod sa amin. Mula po sa aming Mayor Lem Faustino, sa aming Vice Mayor Doc Star Candelaria, O Lord God, sa mga konsehal ng bayan, sa mga kapitan ng bawat barangay, sa mga pastor na naririto ngayon, at ganoon din po, Panginoon, sa bawat miyembro ng bawat iglesia. Lord God, wala kami rito kung hindi dahil sa katapatan mo. Wala kami rito kundi dahil sinamahan mo kami, pinatnubayan mo kami, Panginoon, ang aming bayan ng Kalumpit. Kaya po, Panginoon, sa gabing ito'y wala kaming ibang itatanghal, wala kaming ibang pupurihin, wala kaming ibang dadakilain, kundi ikaw lamang aming Diyos. Panginoon, kung meron po kaming nagawang kasalanan, pagkakamali, Panginoon, nagpapalinis po kami sa pamagitan ng iyong banal na dugo, Panginoon. Linisin mo po kami at patawarin sa aming mga nagawang kasalanan upang, Panginoon, ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu ang aming maranasan ngayong gabi. Ang iyong anak na gagamitin, Panginoon, si Reverend Jose Pagdanganan Jr., O Lord God, na maghahayag ng iyong banal na salita. Lord, bless him, O Lord God. Anoint his lips, O Lord God. Patuloy na maranasan niya ang pangunguna ng iyong banal na Espiritu upang maipahayag ang bawat salita na nais mong mapakinggan namin ngayong gabi, Panginoon. Nawa, Panginoon, bigyan mo ng kapangyarihan ng iyong banal na salita, Panginoon, upang, Panginoon, mag-manifest sa amin ang tema ng righteousness in unity, Panginoon. Makita sa amin ang kabanalan mo, Panginoon, ang pagkakaisa dito, Panginoon, sa bayan ng Kalumpit. We thank you, Lord. We praise you. We glorify your name. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Makakapuna po tayong lahat. Yan, in behalf of CMF, Leadership and Past and our group, we officially welcome you sa ating 20th year of dedication of Kalumpit to our God. So hindi po to anniversary. Kasi kung anniversary po, it will be the 19th anniversary. Pero we're not just having an anniversary. Since 2004 po, na kung saan hinandog ang Kalumpit, sa pangunguna po ng ating mga pastor na ngayon po ay nabibista po natin si Pastor Prodi de la Cruz, na nandiyan po ang kanyang asawa, at si Pastor Rafi Paulino, nandiyan din po ang kanyang asawa, kasama rin po dyan si Pastor Manny Despes, nandiyan din po ang kanyang asawa. Yung mga pillars po ng gawang ito ay nasa langit na, pero ang magandang balita po, nagpapatuloy po. So this is the 20th year ng ating paghahandog. Every year. Kaya nga po, I don't know kung ba't ako ang mag-welcome sa inyo, kasi somehow I have thought na since 2004, I have witnessed, been part of the dedication of Kalumpit year after year. At ang CMF po, wala pa, kung meron po kami laging pinaghahandaan na talagang celebration, maliban sa Pasko, tuwing December, itong araw na to. It's talagang very special po sa atin to. Dahil we're not just recalling that day, but we're also dedicating again ang bayan ng Kalumpit sa Panginoon. Kaya, sino po sa inyo naging bahagi ng nakaraang 20 years? I mean, at least 20, mga 10 beses o 10
or 20 years ay naging bahagi na po kayo ng mga gawain ng katulad nito. Taas po ang kamay. Yan, praise God. And we witness God. Di ba alam natin for 20 years is 20 years na kung saan nakita natin ang laki na ng ginagawa ng Panginoon sa bayan ng Kalupit. May nangyayari po talaga. Sabi mo sa katabi mo, may ginagawa ang Diyos sa bayan natin. 1, 2, 3. Kaya huli, sa pangalan po ng Kalupit Ministerial Fellowship, nandiyan din po ang, kanina po nagsalita po si Sir Crispin De Luna, ang representative ng Governor, at nandiyan po kanina si Consel Nino Torres. I hope nandito pa rin siya. At nandiyan, gusto natin kilalanin ang presence ng representative ng Vice Governor, si Sir AJ Manalad. Pwede po natin siya palakpan po natin siya sa Panginoon. Welcome po, sir. And everyone else, kita po yung mga churches natin. At higit sa lahat, hindi natin welcome Panginoon dahil kanina pa lang nandito ng presence of God. Kaya palakpakan na lang po natin ng Panginoon sa gabing ito as we dedicate Kalumpit again for the glory of God. Sige, palakpakan natin ng Diyos. God bless us and good evening. Marami pong salamat. Siya po si Pastor John Sanoy, ang incoming Vice Chairman po ng CMF. And at this point, let us welcome our Vice Governor Representative, Mr. AJ Manalad. Palakpakan po natin. Pagpalang gabi po sa inyong lahat. Una na po aking pagbati sa ating pong mga pastor. At sa inyo pong lahat, magandang gabi po. Lubos pong nagpapasalamat sa inyong lahat ang ating Vice Governor Alex Castro para po sa inyong pag-anyaya sa kanya, para po sa inyong programa ngayong gabi. Gusto po sanang makarating ni Vice Governor Alex Castro ngayon at makasama po kayo at maging bahagi po ng inyong programa ngayong gabi. Pero dahil po sa kanyang mga naunang commitments po at mga official functions, ay hindi po siya personal na makararating. Ngunit ganun pa man po, inahangad po ng ating Vice Gobernador na maging masaya, maayos at matagumpay po ang inyong programa. At kami naman po sa lalawigan, sa pangunguna po siyempre ng ating People's Governor, Governor Daniel Fernando, kasama po at katuwang ang bagong mukha ng Bulacan, Vice Governor Alex Castro, ay inyo pong maaasahan na patuloy pong susuporta sa inyong mga mabubuting adhikain at mga proyekto. At panghuli po, sana po kahit hindi po nakarating ng personal ang ating Vice Governor Alex Castro, sana po sa pamamagitan ko na ipahatid po ng kanyang tanggapan kung gaano po kayo kahalaga lahat sa kanya. Muli po, maligayang Pasko rin po sa inyong lahat at manigong bagong taon. Maraming salamat po. Thank you, Sir AJ Manalad, sa Office of the Vice Governor. Magandang gabi po sa ating lahat. Palakpakan natin ang Panginoon sa gabing ito. Ito po yung pinakamahirap na part na binigay sa akin, yung pang-ipakilala ko po. Kanina pa po siya excited. Kanina pa po siya excited na tumayo. Upang ipakilala po ang ating tagapagsalita ngayong gabing ito. Siya po ang nag-iisang asawa, pinakamamahal na asawa ng ating kapatid na ninang ko na si Cecilia Pagdanganan. May dalawa silang anak. Senior pastor po siya ng CCF Kalumpang. At present moderator po siya ng Bulacan Presbytery at professor ng Hebron Bible School. Siya po ang incoming chairman ng Kalumpit Ministerial Fellowship at co-pillar ng Kalumpit Ministerial Fellowship. Graduate of Bachelor in Theology in PBIS, Angeles, Pampanga. At magdiriwang siya ng kanyang 50th golden birthday sa December 29. Discover na yon. Siya po ang Alden Richard ng Kalumpit Ministerial Fellowship. Pasensya na, Nino, nakasulat eh. Hindi ako sumulat nito. No.
I-welcome po natin ang Panginoon sa buhay ng aking ninong at ng aming pinakamamahal na next incoming chairman ng Kalumpit Ministerial Fellow, Reverend Jose Pagdanganan Jr. Binasa ko lang. Thank you. Magandang gabi ho sa ating lahat. Nako, walang tao dito. Okay. Alam niyo po, ito yung pagkakataon na iniiwasan ko eh. 20 taon na po akong mahigit na member ng Kalumpit Ministerial at naging chairman po ako ng 5 taon, hindi po ako tumayo dito. Pero hinuli po ako ng Diyos. Ito na po yung tamang pagkakataon at isang pribilehiyo na makapagsalita po sa inyo ngayong gabi. Mabuti ho ang Diyos. Amen? Alam niyo ho, kagaya ng sinabi ni Pastor Sanoy, napakarami na po nating na-witness na ginawa ng Diyos sa bayan ng Kalumpit. Amen? Noon ho, malakas ang loob ko pag magbe-birthday ako. Sabi nila, saan ka magbe-birthday? Sabi ko, sa Jollibee Kalumpit. Noong wala pang Jollibee Kalumpit. Ngayon, hindi na pwede. May Jollibee Kalumpit na. Amen po mga kapatid. Ngayon ho, may pure gold na rin tayo. At ngayon din ho, kabubukas lang ng McDonald. Amen? Alam nyo ho mga kapatid, balikan ko lang po bago po ako magtuloy-tuloy ngayong gabi, tayo pong lahat ay dumanas po ng pandemya. Tama po ba? At napakahirap po para sa atin dahil ang Kalumpit po ay naipit sa apalit at malolos. Naranasan po namin nung panahon ng pandemic na wala ho kaming makitang bukas na ATM card dito sa bayan po natin. Una, limitado po. Aminin man natin at sa hindi. Tama po ba? Diyan po sa boundary ng Lungos, meron pong checkpoint dyan. Sabi ko, nung kami po ay papasok na, sabi ko, sir, mag-withdraw lang kami dyan sa Cabanas. Kasi may pera nga kami, wala namang pambili. May pambili ka nga, wala ka namang mabibilhan. Sabi ko, mag-withdraw lang po kami dyan. Nagpakilala na po akong pastor. Ang sabi po ng pulis, pastor, pasensya na po. Kami po ay sumusunod lang sa batas. Ang sabi ko, sir, pwede ho ba na babalik ako ng konti between boundary ng Kalumpit at saka po ng Lungos. Sabi ko, sir, pwede ho bang magpapark lang ako ng malayo-layo? Sabi ko, pwede ho ba yung asawa ko ay maglalakad at pupunta lang ng ATM para maka-withdraw lang kami ng pera? Sabi ko, hindi kami mag-grocery kasi di ho ba merong Vista Mall? Hello po. Hindi ho ba? May grocery dyan eh. Sabi ko, hindi po. Sabi nung pulis, sige sir, balikan ng medyo malayo-layo, sabi niya sa akin, at paglakarin mo na lang yung misis mo para hindi halatado. Tayo pong lahat ay dumanas ng kahirapan. Tama po mga kapatid. Pero ito pong panahon na ito ay may ginagawa ang Diyos sa bayan ng Kalumpit. Naniniwala po ko kung ano yung pangarap natin, ano yung nakikita natin sa ibang bayan. Hindi man tayo ang mag-ani, yung mga anak na po natin ang mag-aani, may mangyayari po sa bayan ng Kalumpit. Parang hindi kayo kumbinsido. Napakaganda po ng ating tema, Righteousness in Unity. Ngayon ho, nagkaisa ho kami. Palakpakan naman yung mga pastora. Yung mga pastor, ang gaganda at ang gagwapo po nila. Nasanay ho ako sa simbahan namin na polo shirt lang minsan. Ako po ay nagbabarong lang pagka nagkakasal. Naalala ko po si Pastor Rapi nung nabubuhay pa. Sabi niya, Pastor, sa magitan ng pagsusuot ng damit, nalalaman ng love gift. Pagka short sleeve, sabi niya, 2.5 lang yan. Pagka long sleeve, 5K yan. Sabi po nung araw ni Pastor Rapi nung nabubuhay pa. Si Pastor Rapi po kasi smiling face po siya. Tama po ba sa mga pastor? Kaya po nakakamiss po sila. Tama po. Salamat po sa Diyos dahil may mga tao na nagtatag ng organisasyon po na ito, ng samahan na ito, na hanggang ngayon po ay nagpapatuloy. Amen?
Palakpakan po natin ang Panginoon. Lord, ngayong gabi, kami po ay nagpapasalamat sa oportunidad na ibinigay niyo po sa amin para kami po ay magsama-sama na sumamba, magpuri at magpasalamat sa inyong dakilang pangalan. Hinihiling po namin sa pag-aaral namin na yung mga salita, samahan niyo po kami at patuloy na bigyan ng karunungan na nagmumula po sa inyo. Kayo lamang po ang maitanghal, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At bigyan mo po kami, Panginoon, samahan niyo po kami ng banal mong Espiritu hanggang matapos, Panginoon, ang programa po na ito. Salamat po, ito po ang panalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Alam niyo ho, habang inaaral ko po yung tema natin, particular po yung verse 6 and 7, 5 and 6 ng Romans chapter 15, si Apostol Pablo po ay nagbibigay diin para makita po natin at maranasan po natin ang kalwalhatian ng Diyos, kailangan po natin na magkaisa. Amen, mga kapatid. Tayo pong lahat ay nagpe-pray ng revival na maranasan natin una sa mga simbahan natin. Tama po. Hello po mga kapatid. Noong nakaraang anniversary po ng GIL sa Luneta, binigyan pong diin ni Brother Eddie yung tinatawag po na revival. Pagpapanibagong sigla o pagpapanibagong buhay. Tayo po ay nagpe-pray, tayo po ng mga Kristiyano, na tayo po ay dalawin ng Panginoon sa ating mga simbahan. Tama po ba? Pero mga kapatid, maliban na tayo po ay magkaisa, maliban na tayo po ay tumawag sa pangalan ng Panginoon, yung righteousness ng Diyos ay hindi natin mararanasan. Why? We are divided. Hello po. Pag tayo po ay divided, pag tayo po ay hiwa-hiwalay, kahit na ano pong panalangin ang gawin natin ng revival, kahit ano pong prayer ang gawin natin na tayo po ay bisitahin ng Panginoon sa ating mga simbahan, hindi ho mangyayari yon. Why? We are divided. Pero pag tayo po ay nagkakaisa, iisang puso, iisa po ang layunin natin, tayo po ay bibisitahin ng Panginoon at ipaparanas po ng Diyos ang revival sa simbahan natin, maging sa bayan po ng Kalumpit. Amen. Dahil ang Diyos po ay mabuti. Ngayon pong gabi, nais ko pong bigyan ng title ang maigsing pag-aaral po natin ng selfless unity. Sa Tagalog ho, walang pag-iimbot. Pag sinabi hong walang pag-iimbot, walang pagkukunwari. Walang pag-iimbot na pagkakaisa. Balikan po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa Romans 15, beginning verse 1 to 5 to 6. Sabi niya, we who are strong ought bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Each of us should please his neighbor, for it's good to build him up. For even Christ did not please himself, but it is written, the insult of those who insult you have fallen on me. For everything that was written in the past was written to teach us, so that through endurance and the encouragement of the Scriptures, we might have hope. May the God who gives endurance and encouragement give you a spirit of unity among yourselves as you follow Christ Jesus. And verse 6, so that with one heart and mouth you may glorify the Father of our Lord Jesus Christ. Balikan ko lang ho. Sagay po na ito, napakaganda po ng ating tema, righteousness in unity. Kung aaralin natin ang ating tema, particular po yung verse 6 and 7,
Nagbibigay po ng emphasis si Pablo para makamit natin ang katuwiran na hinahanap natin ay kailangan tayong magkaisa. Alam nating lahat, nung si Jesus po ay nandirito pa sa lupa, ang prayer niya sa kanyang Ama sa langit ay ma-unite tayong lahat. In John 17 verse 21, sabi niya that all of them may be one, Father. Just as you are in me and I am in you, may they also be in us so that the world may believe that you have sent me. And in verse 22, sabi niya, I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. Mga kapatid, bakit itong prayer na ito ng pagkakaisa ng mga Kristiyano ay napakahalaga sa ating Panginoong Hesus? Jesus prays that His disciples may be one. Ang sabi ng Biblia. Sa bisa ng pagkakaisa na ito na natanggap natin, napapanatili na ang church ay maaaring makalakad sa ibabaw ng sanlibutan na hindi naiimpluwensyahan ng kasamaang umiiral sa sanlibutang ito. At magpapatuloy ang misyong ipinagkatiwala sa simbahan upang ang daigdig ay maniwala kay Jesus at sa Ama na nagsugo sa Kanya. Simple lang ho. Pag tayo po ay nagkakaisa, yung righteousness po ng Panginoon, pag tayo po ay united, ang sinasabi ng Biblia, maniniwala ang mundo na si Jesus ay sinugo ng Ama dito sa lupa. Gusto kong balikan lang natin ang ating teksto upang maunawaan natin ng lubusan kung paano natin makakamit ang righteousness ng Panginoon sa magitan po ng selfless unity. Dahil habang binabasa natin ang scripture, ipinapakita sa atin ng Diyos kung gaano niya minamahal at napakahalaga sa Kanya ang pagkakaisa ng Kanyang mga anak. At ang Diyos mismo ay napaparangalan kapag tayo po ay nagkakaisa. Magbibigay lamang po ako ng evidence why God loves unity. Una po, nung si David po ay in-inspire ng Holy Spirit, isinulat niya po, alam na alam po natin ito, ang awit 133 verse 1. Ang sabi niya, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Ano po ang ibig sabihin niyan? Pag nagkakaisa ang mga anak ng Diyos, pag nagkakaisa ang mga Kristiyano, ang sabi po ng huling talata, ng huling verse, God commanded the blessings. Sino po ang gusto ng pagpapala? Tayo pong lahat, tama po ba? Simple lamang po ang susi para makamit natin yung biyaya galing sa Panginoon. Muli po, nagsusumigaw po ang scriptures, kailangan nating magkaisa. Pangalawa, Jesus Himself. In John 10:16, ang sabi niya, I have other sheep, referring to the Gentiles. Ang sabi ng Panginoong Jesus, that are not of this sheeppen. Meron pa akong mga tupa, ang sabi ng Panginoong Jesus, na wala pa sa kulungang ito. Ang sabi ni Jesus, I must bring them also. Kailangan sila din ay mapunta rito, ang sabi ng Panginoon. They too will listen to my voice, and there shall be one flock and one shepherd. Ano po yung sinasabi ni Jesus? Mayroon pa akong mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan sila man ay maisama rito. Sila man ay nakikinig ng aking tinig, ang sabi ng Panginoon.
Kung mangyayari ito, isa na lang ang magiging kawan at isa na lang ang magiging pastol. Tanong po mga kapatid, paano makakasama sa kawan o sa pamilya ng Diyos yung mga unbelievers na sinasabi natin? Yung mga tao na wala pang ganap na ugnayan at pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Ito po ay mangyayari kapag nakikita nila na tayo po ay nagkakaisa. Kapag tayo po ay united, hindi po tayo hiwa-hiwalay. Although, iba-iba ho tayo ng pangalan. Iba-iba ho tayo ng paraan ng pagsamba. Pero may isa lamang tayong pinaparangalan pag araw po ng Sunday. Amen? Ang pangalan lamang po ng Panginoong Yesus ang ating itinataas. Tama po ba? So, sa Biblia po, sa Panginoon, napakahalaga po na tayo ay ma-unite para yung katwiran ng Panginoon ay maranasan po natin. Pangatlo, nabasa po natin ang nangyari sa Book of Acts. Nung binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan ng early church after the Pentecost. Before the Pentecost, alam nating lahat ng istorya nung si Jesus ay ipinako sa krus. Ang mga alagad ay nagtakbuhan sa Garden of Gethsemane. Tama po ba? Si Peter pinakamatapang, lagi niyang sinasabi kay Lord, sabi niya, Guro, ano man ang mangyari, hindi kita iiwan. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, dahil alam ni Lord ang lahat ng bagay, ang sabi kay Peter ngayong gabi, tandaan mo, bago tumilaok ang manok, 3 beses mo kung itatatuwa. Nangyari ho ba? Yes, nangyari. Habang si Jesus po ay nakapako sa Golgotha, ano po, nakikita po ng mga alagad ang nangyayari. Pero wala sila doon. Why? Takot po sila. Katunayan, nung nailibing na po si Jesus, ang sabi ni Peter, babalik na ako sa dati kong trabaho. Ano po yung trabaho niya? Siya po ay mangingisda. Ang sabi ng mga alagad, dahil siya po ay leader, ang sabi ng mga alagad, sasama na kami sa'yo. Why? Takot po sila before the Pentecost. Pero after the Pentecost, alam nating lahat ng istorya, nung sila po ay napuspos ng banal na Espiritu ng Panginoon, tumapang sila. Tama po ba? Saan man sila mapuntang lugar, ipinapangaral nila ang pangalan ng Panginoon. Amen? At sa buong kasaysayan, sa history ng banal na kasulatan, nakagawa ng himala ang mga alagad. Why? Take note mga kapatid, bakit sila nakagawa ng mga himala? Dahil ang sabi ng Biblia, they are in one accord. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, simple lang po ang gusto kong i-drive sa atin. At paulit-ulit niyo pong marinig para makita po natin yung kaluwalhatian ng Diyos. Sa bayan natin, sa simbahan natin, tayo mismo as individual person. Ano po, importante po dito sa grupo ng Kalumpit Ministerial Fellowship na tayo po ay united kay Lord. Amen? Napakatahimik nyo naman. Pwede ba tayo palakpakan ng Panginoon? So, pang-apat po na evidence ay mababasa po natin sa Ephesians chapter 4, beginning verse 2 and 3. Sabi po ni Apostle Pablo, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. And verse 3, make every effort to keep the unity of the Spirit through the band of peace. Mga kapatid, ano po ang number 1 na kalaban ng enemy, ng unity? Ang number 1 po na kalaban ng unity ay ano? Division. Tama po ba? Hello po. Nagugutom na po ba kayo? Ano po ang number 1 na kalaban ng unity? Division. Di ba?
That's why Paul, ang sabi niya, make every effort to keep the unity. Gumawa tayo ng paraan para mapanatili natin ang pagkakaisa. Why? Mga kapatid, bilang mga leader, magsasalita po ako bilang isang leader ng simbahan. Makinig po yung mga members. Masakit po sa isang leader na makita mo na yung mga pinapangunahan mo, yung mga members mo, na pinuhunanan mo ng buhay, pinuhunanan mo ng lakas, talento, at even minsan, personal na resources mo ay nagkakahiwa-hiwalay, nag-aaway-away, at hindi nagkakasundo. Tama po ba? Napakasakit po yun sa damdamin ng isang leader, ng isang pastor, ng isang pastora. Can you imagine? Alam niyo po ako, kalahati po ng buhay ko nasa simbahan na. Nung ako po ay binata, ang routine lang po ng buhay ko, eskwelahan, bahay, simbahan. Simbahan, eskwelahan, bahay. Hindi po ako palabarkada. Kaya po yung mga naunang pastor dito, nakita ko pa po sila. Sina Pastor Larry Ramos ng JTLM, si Pastor Lester Sanoy, iba ng Christ the Redeemer, inabot ko po ang history. Naging ano sila, Vision in Action. Tama ba? Christ the Redeemer muna. Hindi ako nagkakamali. Vision in Action, tama po. Tapos, CCWC. Yan. Ngayon, LFCI. Ayan, sina Pastor Boyet. Di ba Pastor? Ayan, si Bal. Asan si Bal? Ayan. Si Kaloy. Ayan. Kami po yung magkakasama dito. Si Pastor, ila sa Hagunoy. Si Pastor Mondelpin. Mga kapatid, tingnan kayo sa akin saglit. Uulitin ko ho, napakasakit sa isang leader kapag po yung mga miyembro nila ay disunited. Can you imagine yung mga pastor ninyo? Kami, buhay ang ipinuhunan na, hindi po kami nagmamalaki mga kapatid. Wala ho kami pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Panginoon. Ang gusto ko lang po maunawaan ninyo, yung sakit na dinadanas namin kapag merong hindi magandang nangyayari sa mga leaders o sa mga members ng church. Hello po. Hindi po ba nangyari po yung sa Corinto? Sabi ng iba, kay Pablo ako. Ako, kay Apollos ako. Yung iba, play safe. Kay Jesus ako, sabi nila. Hello po mga kapatid. So, ngayong gabi, yan po ang ipanalangin natin na tayo po ay pagkaisahin ng Panginoon. Tayo pong lahat ay pagkaisahin ni Lord. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 1 verse 10, Tagalog, ito napakaganda ng sinabi niya. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ibang version po ng Bible na Tagalog, ako ay nakikiusap, namamanhik, sabi ni Apostol Pablo, sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi niya, magkaisa kayo sa pananalita, isip at layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabahagi. Kayo po mga kapatid, tayo pong lahat, muli, sinasabi at pinapaalala ng Biblia, there is a blessing in selfless unity. 5 bagay lamang po ang iiwan ko sa inyo. Introduction pa lang ho yan. Sabi siguro ng iba, pastor na pastor ka talaga. Okay. Si Apostol Pablo po ay nagbigay, Paul give 5 characteristics in order to practice self-unity. Walang pag-iimbot na pagkakaisa. Number 1, put others up. Romans 15 verse 1 and 2, sabi niya muli, we who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Each of us should please his neighbor for his good to build him up. Yun pong the word ought na sinasabi po dyan means that we are in debt.
Ano po ibig sabihin? Mayroon tayong obligasyon na yung mga kapatid nating mahihina sa pananampalataya ay matulungan nating mapalakas. Maiangat po sila. Ang pakikisimpatya sa mga kapatid nating mahihina ay hindi nangangahulugan na papayagan nating mga matured Christians na yung mga maling ginagawa ng mga hindi pa matatag sa pananampalataya ay ito-tolerate po natin. Hindi po ganon ang sinasabi ng Biblia. Simple lamang po ang sinasabi ni Apostol Pablo, gusto natin na yung mga kapatid nating mahihina ay maranasan ang tunay na kalayaan na ibinigay ng Panginoon sa piling ng ating Diyos. Tayo po ng mga leaders ng simbahan, mga pastor, alam po natin ang kategorya ng mga membro natin sa ating mga simbahan. The question is, paano po natin ginagamit yung ating Christian liberty? Paano po natin ginagawa yung ating Christian freedom, our freedom in Christ in dealing with others? Tandaan po natin, ito po ay laging may kaakibat na sakripisyo. Maaaring kabilang dito ang paglimot sa sarili nating mga kagustuhan. Tandaan po natin, mga minamahal na mga kapatid, hindi lang tayo pinalaya ni Lord sa sarili nating kapakinabangan, kundi alalayan at tulungan natin ang iba. Yan po ang ibig sabihin ng put others up. Ibig sabihin, walang talangka mentality. Dapat sama-samang umaangat, lahat nag-grow, lahat po ay nag-e-excel sa pangalan po ng ating Panginoon. Amen po. Pangalawa, put Christ before you always. Verse 3 ng Romans 15, sabi ni Paul, for even Christ did not please himself, but it is written, the insults of those who insult you have fallen on me. Bakit mahalaga po na inuuna natin si Kristo bago tayo? Dahil kapag inuuna po natin ang Panginoon sa atin, hindi mo na iniisip ang sarili mong kapakinabangan. Kaya mo nang magparaya. Tama po ba? Pag inuuna po natin ang Panginoon, hindi mo na iniisip ang sarili mo. Pag may kainan, hindi ikaw yung nauuna. Tama po ba? Sabihin mo sa iba, okay, mauna ka na. Hindi yung nauuna ka sa hapagkainan, yung pinggan mo ay gabundok. Para mo sinasabi mo sa sarili mo, bahala kayo dyan, mamatay kayo sa gutom. Sorry po. Gutom na ho ba kayo mga kapatid? Huwag kayong mag-alala. 24 hours naman po ang McDonald's. Pwede po kayong dumaan dyan mamaya. Amen? Ano po, dapat tinutulungan po natin ang mga kapatid po natin na mahihina sa pananampalataya. Pangalawa, put Christ before you always. Gaya po ng sinabi ko, yun pong sinabi ni Apostol Pablo, bakit mahalaga po na inuuna natin ng Panginoon bago tayo? Dahil kapag si Lord na po ang inuuna natin, hindi mo na iniisip ang sarili mong kapakinabangan, kaya mo na magparaya. Dahil yan po yung ginawa ni Jesus. Isinantabi po ng Panginoon yung kanyang splendor, yung kanyang glory. Kung maaalala po natin, nung siya po ay nasa Garden of Gethsemane in His humanity, sa kalalagayan po ng ating Panginoong Yesus, nung ang kanyang pawis, ang sabi ng Biblia, ay halos parang dugo na. Ang prayer ni Jesus sa kanyang amang nasa langit, ipaparaphrase ko lang po, ang sabi niya, Ama, kung may ibang paraan para hindi ko danasin ang hirap na ito, gawin niyo po. Yan po yung prayer ni Jesus sa Garden of Gethsemane. Isipin po natin yung ilang sandali sa kasaysayan ng sangnilikha na si Jesus ay pansamantalang mahihiwalay sa kanyang Ama. Bakit? Dahil dala po ng Panginoon nung siya po ay nasa cross. Dala po ng Panginoon ang kasalanan ko, ang kasalanan mo at ang kasalanan ng sanlibutan. Pero alam natin nating lahat sa huli,
Ang sabi ni Jesus, Father, not my will, but your will be done. Ang sabi din po ng scriptures, sabi ni Jesus, I did not come from heaven to do my will. I came to do the will of my Father. Hindi ako naparito sa sanlibutan para sundin ang sarili kong kalooban, kundi gawin ang kalooban ng aking amang nasa langit. Listen to this mga kapatid. Kapag dumarating na po sa punto ng buhay natin, na parang natetempt na po tayo na sinasabi natin, ako, pagod na akong mag-serve sa aking pamilya. Pagod na akong mag-serve sa ministry, sa simbahan. Ang dapat lamang po nating gawin, tayo po ay tumingin sa ating Panginoong Hesus. Dahil siya lamang po ang makapagpapalakas at makapag-i-encourage sa atin. Amen? Hindi po sa ating kapwa. Hindi po sa mga pastor, sa mga pastora. Why? May kahinaan din po kami. Hindi po kami mga perpekto. Tama po ba? Pag tayo po ay nanghihina na, tumingin lamang po tayo sa Panginoon at muli ililift up tayo ni Lord. I-encourage tayo ng Panginoon. Papalakasin muli tayo ng Panginoong Diyos para magpatuloy sa buhay na ito. Pangatlo, put yourself under the authority of the Word of God. Romans 15 verse 4, sabi ni Pablo, for everything that was written in the past was written to teach us, so that through endurance and the encouragement of the Scriptures, we might have hope. Alam po nating lahat ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Amen? Ang Biblia. Mawawala ang lahat ng bagay, pero may isa lamang mananatili. Ano po yun? Ang salita po ng Panginoon. That's why marami sa ating mga simbahan, yung pulpit nasa gitna. Tama po ba? Bakit nasa gitna po yung pulpit? Because we believe the centrality of the Scriptures. Sabi ni Apostle Pablo, for everything was written in the past to teach us. Kaya pag binabasa mo yung Biblia, yung salita ng Panginoon, naliliwanagan ka. Nababago yung buhay mo, nalalaman mo yung katotohanan. Amen? Dahil ang salita po ng Diyos ay makapangyarihan. Ano po yung sinasabi ni Apostle Pablo na written in the past? Paul is referring to the Old Testament, sa lumang tipan. Parang sinasabi ni Apostle Pablo, ganito, from them we learn more about God. From them we can understand the mind of God. Sino yung them? Yung mga nabuhay sa panahon ng lumang tipan. From them we know how God works. From them, we can understand the mind of God. At lahat ng yan, pag binabasa natin ng scriptures, muli nakapagpapalakas sa atin na magpatuloy sa anumang hamon ng buhay. Kaya po, napakahalaga ng salita ng Panginoon. Amen po. Joshua chapter 1 verse 8, alam nating lahat. Ang sabi ng Panginoon kay Joshua, huwag mong kakalimutan ang aklat na yaon. Dili-dilihin mo yon araw at gabi upang masunod mo ang lahat ng nasusulat doon, sa gayon, ikaw ay magtatagumpay. Amen? Ngayon po, ang Biblia, nasa cellphone na. Tama po ba? Yung cellphone po, hindi po yan holy. Ito po ang holy. Holy Bible. Amen po. Na dapat minimeditate natin para malaman po natin kung ano ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Last two. Pang-apat,
put yourself under God's power. Ito na po yung team natin. Verse 5, sabi niya, may the God who gives endurance and encouragement give you the spirit of unity among yourselves as you follow Christ Jesus. Mga kapatid, nirinimahin tayo ni Paul, ni Apostol Pablo, na sa magitan ng pagkakaisa, yung pasensya natin sa bawat isa, kung paano natin pinapakisamahan ang mga taong nakapaligid sa atin. Mangyayari lang yan at magagawa lang natin na mahalin sila, tanggapin sila, anuman ang mga bagay na nangyari sa buhay natin, kung tayo po ay pinapatnubayan ng kapangyarihan ng Diyos na nasa sa atin. Dahil kung hindi po tayo magpapailalim o hindi natin ilalagay ang ating mga sarili sa kapangyarihan ng Diyos, mabibigo tayo na mapanatili yung tinatawag na walang pag-iimbot na pagkakaisa o selfless unity. Dahil kung hindi po tayo magpapailalim sa kapangyarihan ng Diyos, hindi mo magagawang mahalin ang kapwa mo. Hindi mo mapagtitiisa ng pangit na ugali ng kapwa mo, ng kapwa natin. Tama po. Why? Tayo po ng mga tao, mataas po yung pride natin. Tama po ba? Hello po. Lalo na po pagka yung mga lingkod na po ng Panginoon may title na, mga reverendo na. Sa Panginoon po, hindi mahalaga yung title. Ang mahalaga po ay kung papaano natin ginagawa ang ipinapagawa ng Diyos sa atin. Hindi ba? Minsan kasi yung title nakapagbibigay ng parang honor, di ba, sa atin. Pero mga minamahal na mga kapatid, tandaan po natin, tayo pong lahat ay mga lingkod po ng Panginoon. That's why sinasabi po ng Bible sa atin, sinasabi ni Lord, we need God's power to keep selfless unity in our midst. Pagka tayo lang, hindi mo mamamahal yung kapwa mo. Di ba? Paano ko mamahalin yan? Ginawan nga ako hindi maganda yan. Tama po. Paano ko mamahalin yan? Binakastab nga ako yan. Tama po ba mga kapatid? Pero pag tayo po ay pinapatnubayan ng kapangyarihan ng Diyos, nagpapailalim tayo sa kapangyarihan ng Diyos, anumang bagay ang ginawa sa atin ng ating kapwa, kaya mong tanggapin. Hello. Pero pag tayo lang po, hindi natin kaya. Panglima at panghuli, para ma-attain po natin yung righteousness in unity. Panglima po, put God's glory above all else. Verse 6, so that with one heart, sabi niya sa isang puso, isang labi, sabi ni Apostle Pablo, with one mouth, you may glorify the God and the Father of our Lord Jesus Christ. Tandaan po natin na sa bawat ginagawa po natin, wala po tayong ibang layunin kundi bigyang parangal ang pangalan ni Jesus. Amen? Ito po, 20 taon na, tayo po yung nagsasama-sama every December 18. Ang hangarin ho ba natin maitanghal, maitaas ang mga simbahan natin? Ang hangarin ho ba natin ay maitaas ang CMF? Hindi po. Ang hangarin po natin ay maitaas at maitanghal ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Kung ang hangad lang natin, parangalan ng mga sarili natin, sabi nga po ni Pastor Rolly, nung siya po ay nabubuhay pa, umuwi na lang tayo sa mga tahanan natin, kumain na lang tayo at manood na tayo ng TV. Pero hindi po ganun ang layunin natin. Ginagawa po natin to, nag-e-effort po tayo, tama po mga kapatid, para itaas at itanghal ang pangalan ng Panginoon. Kapag mayroong selfless unity, mga kapatid, darating yung biyaya, sasagutin ni Lord yung mga prayers natin, at higit sa lahat,
ipaparanas ni Lord yung kanyang righteousness, yung kanyang katwiran sa simbahan natin, sa CMF, sa Kalumpit Ministerial Fellowship, at higit sa lahat, sa bayan ng Kalumpit. Ang kailangan lang ho nating gawin, manatili po tayong united. Manatili po tayong nagkakaisa sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen. Muli po, magandang gabi. Sa Diyos po ang papuri, pagsamba at parangal. Manalangin po tayo saglit. Pwede ho ba tayong tumayo? Panginoon,